Isang malakas na "Oops!" ang narinig ni Ana kasunod ng pagtilapon ng mainit na likido sa bagong linis na sahig. Napaangat ang kanyang tingin mula sa pagkakayuko. Si Carla, isa sa mga marketing assistants, ay nakatayo roon na may pekeng pagkagulat sa muka. Ang tasa ng kape na hawak nito ay wala ng laman. Naku, sorry Ana. Ang clumsy ko talaga, sabi ni Carla, ngunit ang nanggisi sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga kasama niyang sina Jessa at Lani ay nagpipigil ng tawa sa di kalayuan. Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga empleyadong naglalakad sa grand lobby ng Velasco Holdings ay napahinto at napatingin sa kanya. Sa kanilang mga mata, hindi siya si Ana. Siya lang ang janitress, ang basahan, ang dumi na kailangang linisin. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Okay lang po, ma'am. Trabaho ko po ito. Kinuha niya ang kanyang basahan at lumuhod para punasan ang kumakalat na kape. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango ni Carla na nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang bawat titig na parang karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ito ang buhay niya sa araw-araw. Isang anino na naglilinis ng bakas ng mga taong importante. Isang sikretong hindi dapat malaman ng kahit sino. Ngunit sa loob ng unipormeng asul at sa ilalim ng mga tingin na mapanghusga, may isang pusong nagmamahal ng tapat. Isang pusong pag-aari ng lalaking nagmamay-ari ng buong gusaling ito. Ilang minuto ang lumipas, matapos ang insidente, mabilis na tinapos ni Ana ang kanyang gawain. Lihim siyang pumasok sa janitor's closet sa dulo ng pasilyo. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sa maliit at masikip na espasyo na amoy panlinis. Ito ang kanyang kanlungan. Maya-maya pa, may kumatok ng 3 beses. Isang pamilyar na ritmong tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Binuksan niya ang pinto at isang malakas na braso ang agad humila sa kanya papasok kasabay ng marahang pagsara ng pinto. Sa dilim ng closet, ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Ngunit hindi niya kailangan ng liwanag para makilala ang amoy ng pabango na nagpapakalma sa kanyang puso. "Hector!" bulong niya. "Ana, mahal ko," sagot ng baritonong boses at naramdaman niya ang mainit na halik nito sa kanyang labi. Isang halik na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ito si Hector Velasco, ang CEO ng Velasco Holdings, ang kanyang asawa. "Nakita ko ang ginawa ni Carla," sabi ni Hector. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. "Gusto mo bang tanggalin ko na siya sa kumpanya?" Umiling si Ana. Isinubsob ang muka sa dibdib ng asawa. "Huwag na. Ayokong gumawa ng gulo. Okay lang ako." Hinaplos ni Hector ang kanyang buhok. "Hindi ka okay, Ana. At kasalanan ko ito. Kung pwede ko lang isigaw sa buong mundo na asawa kita." "Shh!" Pagpatahan na niya rito. "Naiintindihan ko. Para din ito sa kapakanan nating dalawa. Para sa pamilya mo." "Pamilya," mahinang ulit ni Hector na parang isang mapait na salita. "Kailangan ko nang umalis. May importanteng meeting ako kasama si Mama. Basta tandaan mo, lahat ng ginagawa ko ay para sa atin. Magtiwala ka sa akin, please." Hinalikan siya muli ni Hector, isang mabilis ngunit puno ng kahulugan na halik, bago maingat na sumilip sa labas at mabilis na umalis. Naiwan si Ana sa loob ng closet, yakap-yakap ang sarili. Ang init ng halik ni Hector ay nasa kanyang mga labi pa, ngunit ang lamig ng katotohanan ay muling gumapang sa kanyang puso. Hanggang kailan sila magtatago? Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, tinutulak ang kanyang cart ng panlinis patungo sa hallway malapit sa mga executive offices. Tahimik siyang nagpupunas ng mga salamin
Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng conference room, si Senyora Imelda Velasco, ang kanyang biyenan, ang reyna ng imperyong ito. Everything is set for this weekend's engagement party, Eliza Hija. Masayang sabi ni Senyora Imelda. It will be the grandest event of the year. The perfect match between the Velascos and the Alcantaras will finally be official. Nabitawan ni Ana ang hawak niyang basahan. Engagement party? Eliza Alcantara? Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang mga tainga. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa janitor's closet, ang tanging lugar na alam niyang ligtas. Ngunit ngayon, ang kanlungan niya ay parang naging isang kulungan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone. Nagring ito ng ilang beses bago sumagot si Hector. Ang boses ay nagmamadali. Ana, may problema ba? Nasa gitna ako ng meeting. Hector? Sabi ni Ana, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Narinig ko si Ma'am Imelda. Yung engagement party. Totoo ba yon? Natahimik si Hector sa kabilang linya. Ang ilang segundong katahimikan na yon ay isang kumpirmasyon na sumaksak sa puso ni Ana. Ana, mag-usap tayo mamaya. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pakiusap ni Hector. Anong ipapaliwanag mo, Hector? Na ipapakasal ka sa iba habang kasal ka sa akin? Tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ganoon yon, Ana. Please. Magtiwala ka sa akin, please. Yun na naman ang mga salitang iyon. Magtiwala ka sa akin. Ngunit paano siya magtitiwala kung ang buong mundo nila ay binuo sa isang kasinungalingan? Ibinaba niya ang tawag. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga bote ng panlinis at mga basahan at doon umiyak ng walang tunog. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Siguro ay si Hector. Susubukan na namang magpaliwanag. Ngunit nang buksan niya ito, mula sa isang numerong hindi nakarehistro, isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Gusto mong malaman ang totoong nangyari sa tatay mo? Pumunta ka sa engagement party. Bawat metro na tinatahak ng sasakyan ni Hector palayo sa Velasco Holdings ay parang 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa impyerno. Ang impyerno ay ang makita ang sakit sa mga mata ni Ana. Isang sakit na alam niyang siya mismo ang may gawa. Ang mga salita nito sa telepono ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Anong ipapaliwanag mo, Hector? Napakapit siya ng mahigpit sa manibela. Ano nga ba? Paano niya ipapaliwanag na ang ina niyang iginagalang ng lahat ay isang halimaw na kayang gawin ang lahat para sa pera at pangalan? Naalala niya ang pag-uusap nila kanina lang sa loob ng malaki at malamig na opisina nito. The Alcantara deal is crucial, Hector. Huwag mong hahayaang masira ito dahil lang sa isang hamak na janitress. Maring sabi ni Imelda, ang mga mata ay kasing tulis ng yelo. Mama, she's not just a janitress. She's my wife. Giit ni Hector kahit alam niyang walang saysay. Tumawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Asawa? Isang papel na walang silbi. Choose, Hector. Ang kayamanan at kinabukasan ng pamilyang ito o ang basurerang iyon? Dahil sa oras na piliin mo siya, wala kang pupulutin kahit isang kusing mula sa akin. Iyon ang banta. Ang tanikalang laging nakagapos sa kanyang leeg. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang secret condo unit, ang munting paraisong itinayo nila. Huminga siya ng malalim. Pinihit niya ang susi at pumasok. Ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita niya si Ana na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Hindi ito lumingon, ngunit naramdaman ni Hector ang bigat ng pasan nito sa pagyuko ng mga balikat nito. Ang mga pulang mata nito ay bakas ng matagal na pag-iyak.
Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ana, totoo nga, sabi ni Ana sa isang basag na boses. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi mo man lang itinanggi. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Hector. Hinawakan ang kamay nito. Malamig iyon. Ang deal sa mga Alcantara, kailangan ito ng kumpanya. We are on the brink of a major loss. Si Mama, ginagamit niya ito para pilitin ako. Pilitin kang magpakasal? May halong sarkasmo sa tanong ni Ana. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at nakita ni Hector ang pagkadurog sa loob ng mga mata nito. It's just for show, Ana. Isang palabas lang. Kapag naayos na ang lahat, kapag nakuha ko na ang full control sa kumpanya, aayusin natin ito. Tayong dalawa ang magkasama sa huli. Pangako. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, alam niyang ang mga ito ay walang laman. Hindi niya masabi ang buong katotohanan na nagbanta ang ina niya na hindi lang tatanggalin si Ana sa trabaho, kundi sisirain ang buhay nito sa paraang hindi nito maiisip. Ipinagtatanggol niya si Ana sa sarili niyang paraan, ngunit ang paraang yon ay ang unti-unting pagpatay sa puso nito. Hinila niya si Ana papalapit at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, huwag mo sanang pagdudahan. Naramdaman niya ang pagtango ni Ana sa kanyang dibdib, ngunit ito ay isang pagtangong pagod, isang pagsukong walang pag-asa, at sa gitna ng kanilang yakap, tumunog ang cellphone ni Hector. Nabitawan niya si Ana para kunin ito. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Eliza. Napatingin siya kay Ana, na ngayon ay nakatitig sa cellphone na parang isang ahas na handang tumuklaw. Wala siyang pagpipilian, kailangan niyang sagutin. "Hello, Eliza," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Hi, darling!" Masayang bati ni Eliza sa kabilang linya. Narinig ni Hector ang pagigting ng katawan ni Ana sa tabi niya. "I just saw the final design for my gown. It's gorgeous. I can't wait for you to see it. I can't wait for this weekend." That's great, Eliza." Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Nakita niya ang isang butil ng luha na muling pumatak mula sa mata ni Ana. Mabilis itong tumayo at tumalikod sa kanya, pero nakita niya ang pagyanig ng mga balikat nito. "I have to go." Mabilis na sabi ni Hector kay Eliza at pinatay ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Nilapitan niya si Ana. "Ana, please." "Gown?" Tanong ni Ana. Nakatalikod pa rin. "Darling, Hector, ano ba talaga ako sa'yo? Isang aberya na kailangan mong itago." Hindi na napigilan ni Hector ang sarili. Hinawakan niya ang balikat ni Ana at iniharap sa kanya. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Sa tindi ng desperasyon, lumuhod si Hector sa harapan ni Ana. Hinawakan ng dalawang kamay nito. Ang CEO ng Velasco Holdings, nakaluhod sa sahig, nagmamakaawa. "Ikaw ang buhay ko, Ana," sabi niya. Ang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. "Wala nang iba. Please, maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Isang huling pagkakataon, magtiwala ka sa akin." Tinitigan siya ni Ana. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at sakit. Dahan-dahan, akmang magsasalita na ito. Biglang may umalingaw-ngaw na malalakas at sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay isang katok na may awtoridad at hindi mapagkakatiwalaan. Nagkatinginan sila ni Ana. Ang kanilang mga mukha ay parehong napuno ng matinding takot. Walang sino man ang nakakaalam sa lugar na ito, maliban sa isang tao na kaya silang hanapin kahit saan. Sa isang iglap, kumilos si Hector. "Sa kwarto, dalian mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay." Utos niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagkaapura. Tinulak niya si Ana papasok sa kanilang silid-tulugan at isinara ang pinto nang walang tunog.
Narinig ni Ana ang paglak nito mula sa labas. Nakatayo lang siya sa gitna ng dilim, hindi gumagalaw. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas. Parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino pa ba? Ang mga katok na yon ay may isang pangalan lang na katapat. Imelda. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang unit. At pagkatapos, ang boses ni Hector, pilit na pinapakalma. Mama, anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman? Kaya kong alamin ang lahat ng gusto kong alamin. Hector, putol ng malamig at matalas na boses ni Senyora Imelda. Isang boses na kayang magpayelo ng dugo. Naisip ko lang na bisitahin ang lungga kung saan mo itinatago ang alaga mo. Napapikit si Ana, alaga. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pinto ng kwarto. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaring makawala. Bakit nakalak ang pinto na to, Hector? Tanong ni Imelda. Gamit ko yang storage room, ma. Medyo magulo. Palusot ni Hector. Halata sa boses nito ang tensyon. Narinig ni Ana ang isang mahinang tawa mula sa labas. Storage room. Sige, pagbibigyan kita. Sumandal si Ana sa pader. Naramdaman ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Naririnig niya ang bawat hininga niya sa katahimikan. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nagtatago sa sarili niyang pamamahay. Nandito lang ako para siguraduhin na malinaw sa iyo ang lahat para sa Sabado. Pagpapatuloy ni Imelda. Walang dapat maging problema. Walang dapat na sorpresa. Ang pangalan ng pamilya natin ang nakataya dito. Siguraduhin mong nakatago ng mabuti ang alaga mong daga. Daga? Mula sa alaga, ngayon ay daga na. Isang peste na kailangang itago at puksain. Malinaw, ma, sagot ni Hector. Ang boses ay pagod at talunan. Mabuti. Iiwan ko na ito dito. Ilang sandali pa ng katahimikan at pagkatapos ay narinig ni Ana ang pagsara ng pinto sa labas at ang paglak nito. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Hector bago nito i-unlock ang pinto ng kwarto. Pagbukas nito, nakita ni Ana ang pagod at pagkatalo sa mukha ng kanyang asawa. Puti ang labi nito at gulong-gulo ang buhok. Ana, pasensya na. Ngunit hindi na galit ang nararamdaman ni Ana. Wala na rin ang sakit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakabininging katahimikan. Isang pagtanggap sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Habang si Hector ay pumasok sa banyo para maghilamos, ang mga mata ni Ana ay napadako sa isang bagay na nakapatong sa kanilang maliit na lamesa. Isang makapal at kulay, gintong sobre. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat, pero alam niyang para sa kanya ito. Isang mensahe, isang babala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang imbitasyon. Ang bigat at kinis ng papel ay nagsasabi ng karangyaan. Nakaukit sa gintong tinta ang mga pangalan. Hector Velasco and Eliza Alcantara. Ito na yon. Ang imbitasyon sa libing ng kanilang pag-iibigan. Ang imbitasyon sa pagtatapos ng kanyang pagkatao. Pero habang hawak niya ang imbitasyon, bigla niyang naalala ang isa pang mensahe. Ang mensahe sa kanyang cellphone. Gusto mong malaman ang totoong nangyari sa tatay mo? Pumunta ka sa engagement party. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa kanila ni Hector. Hindi na lang ito tungkol sa panlalait ni Imelda. May mas malalim na dahilan. May isang hiwaga mula sa nakaraan na kailangan niyang malaman. Pumunta siya sa kanilang aparador at kinuha ang nag-iisang disenteng bestida na meron siya. Isang simpleng puting bestida na binili niya sa isang ukay-ukay. Isinukat niya ito. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod na may namumugtong mga mata at ordinaryong mukha. Ang babaeng tinawag na daga. Ngunit sa likod ng mga matang yon,
May isang apoy na nagsisimulang mag-apoy. Ang apoy ng isang anak na naghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. Hindi ka na magtatago, Ana. Bulong niya sa sariling reflection. Hindi na. Dumating ang gabi ng engagement party. Nagpaalam si Ana kay Hector na masama ang kanyang pakiramdam at matutulog na lang ng maaga. Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingang kailangan niyang gawin. Nang makaalis si Hector, suot ang kanyang mamahaling suit na parang suot ng isang presong papunta sa kanyang bitayan. Agad na naghanda si Ana. Sumakay siya ng bus, yakap-yakap ang kanyang mumurahing purse na parang isang kalasag. Ang bawat kilometro na tinatahak ng bus ay palapit ng palapit sa mansyon ng mga Alcantara, isang mundo na hindi para sa kanya. Nang makarating siya sa malaking gate, pinigilan siya ng gwardiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likod. Okay lang, kuya. Ako nang bahala sa kanya. Lumingon si Ana. Nakatayo roon si Carla, nakasuot ng uniforme ng event security, isang malawak at mapanuyang na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Look what we have here, sabi ni Carla. Tinitingnan si Ana mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Naligaw yata ang daga papasok sa palasyo. Tamar. Ang suot na taksido ni Hector ay parang isang baluting bakal na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinebenta. Nakatayo siya sa tabi ni Eliza. Hawak ang isang baso ng champagne na parang asido ang lasa sa kanyang dila. Relax, Hector. You look so tense. Bulong ni Eliza na may matamis ng ngiti para sa mga taong nakatingin sa kanila. Paano siya magre-relax? Ang isip niya ay wala sa magarbong hardin na ito. Wala sa mga usapan tungkol sa negosyo at politika. Ang isip niya ay nasa maliit na condo unit kasama si Ana. Si Anang sinabi niyang, masama ang pakiramdam. Si Anang may mga matang puno ng sakit na siya ang dahilan. Iniisip ko lang ang bigat ng pagsasamang ito. Sagot niya, isang kalahating katotohanan. Ang tingin niya ay palaging napupunta sa malaking gate. Sa di kalayuan, nagbabaka sakaling, na sana ay hindi magpakita si Ana? O na sana ay magpakita ito para tapusin na ang lahat ng pagpapanggap na ito? Nilibot niya ang tingin. Nakita niya ang kanyang ina, si Senyora Imelda, na nakikipag-usap sa mga Alcantara. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Para kay Imelda, hindi ito isang engagement party. Ito ay isang business transaction, isang koronasyon. At pagkatapos, nakita niya siya. Pumasok si Ana sa hardin, hindi sa pamamagitan ng main gate, kundi sa isang pasukan sa gilid para sa mga staff. Suot niya ang kanyang simpleng puting bestida. Sa gitna ng dagat ng mga mamahaling gown at alahas, si Ana ay parang isang buwan na napapaligiran ng mga peking bituin. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hector. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Napakaganda ni Ana at napakadelikado ng kanyang ginagawa. Gusto niyang tumakbo palapit dito. Itago ito. Ilayo sa mga mapanuring mata ng lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya ang isang halos hindi mahahalata na senyas. Isang bahagyang pagtango mula sa kanyang ina, si Imelda, patungo kay Carla na nakatayo malapit sa buffet table. Agad na naintindihan ni Hector. Isang patibong. Si Carla kasama sina Jessa at Lani ay nagsimulang maglakad palapit kay Ana na ngayon ay nakatayo malapit sa gilid ng malaking swimming pool. Ang mga ngiti sa kanilang muka ay parang mga ngiti ng mga pating na nakaamoy ng dugo. Hinakbangan ni Hector palayo kay Eliza. Excuse me? Ngunit huli na ang lahat. Hoy! Malakas na sigaw ni Carla, sapat para makuha ang atensyon ng lahat ng bisita sa paligid. Anong ginagawa ng basurahan dito?
Bawal sa mamaniyang bong mga pulubi sa party na to. Lahat ng mata ay napunta kay Ana na napayuko na lang dahil sa hiya. Nagsimulang maglakad si Hector. Mabilis. Tinutulak ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Carla, itigil mo yan. Sigaw niya. Ngunit hindi nakinig si Carla. Itinuro nito ang mukha ni Ana. Sino ang nagpapasok sa'yo dito, ha? Akala mo ba porket janitress ka sa kumpanya? Pwede ka nang pumasok sa mundo namin? Manigas ka! At pagkatapos, sa isang mabilis at malupit na galaw, itinulak ni Carla si Ana ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang sigaw ay naputol nang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na tubig ng pool. Splash! Ang tunog na yon. Ang tunog na yon ang sumira sa kung anumang natitirang pagpipigil sa loob ni Hector. Wala ng CEO, wala ng tagapagmana. Ang natira na lang ay isang lalaking nakita ang kanyang mundo na itinulak sa bingit ng kamatayan. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya. Sa harap ng kanyang ina, sa harap ng mga alkantara, sa harap ng buong high society. Hindi na niya tinanggal ang kanyang tuxedo jacket. Hindi na niya tinanggal ang kanyang sapatos. Tumalon siya. Ang lamig ng tubig ay isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng linaw. Sa ilalim ng tubig, sa katahimikang yon, nakita niya si Ana na nagpupumiglas. Mabilis niyang inabot ito at hinila paakyat. Nang lumitaw sila sa ibabaw ng tubig, umubo si Ana. Nanginginig at yakap-yakap siya. Inayos ni Hector ang buhok na tumatakip sa mukha nito. At pagkatapos, tumingala siya. Tumingin siya sa daan-daang mukha na nakatitig sa kanila, mga mukhang puno ng pagkabigla at pagtataka. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang ina, mga matang ngawong ngayon ay nag-aapoy sa galit. Humigop siya ng hangin at pagkatapos ay isinigaw niya ang mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Isang sigaw na nanggaling sa kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng paglaya. Siya si Ana Velasco, asawa ko siya. At walang sino man ang gagalaw sa kanya muli. Isang kolektibong paghinga mula sa mga manonood ang narinig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang tao lang ang hindi natinag. Si Senyora Imelda Velasco ay dahan-dahang lumakad papunta sa gilid ng pool. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Tumingin siya sa kanyang basang-basa at kahiyahiyang anak. Hindi bilang isang ina, kundi bilang isang hukom na nagbibigay ng kanyang hatol. Kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay at sinenyasan ng mga security guard. Palayasin ang dalawang yan, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, malamig at pinal. Wala na silang kinalaman sa pamilyang ito. Walang nagsasalita habang sila ay pinapalabas ng mga gwardiya sa malaking gate ng mansyon. Ang mga bulungan at titig ng mga bisita ay parang mga batong ibinabato sa kanilang likuran. Ang mamahaling bestida ni Ana, na ngayon ay basang-basa at naninigas sa lamig, ay nakadikit sa kanyang balat. Hawak ni Hector ang kanyang kamay nang napakahigpit na parang kung bibitaw ito ay tuluyan na siyang mawawala. Tahimik sila sa loob ng sasakyan ni Hector habang tinatahak ang daan pabalik sa kanilang munting paraiso. Ngunit hindi na ito paraiso. Ang bawat gusali na kanilang nadadaanan ay parang isang paalala ng mundong ipinagkait sa kanila. Nang huminto sila sa harap ng kanilang kondominium, ang katahimikan ay nabasag. Halika na, sabi ni Hector. Ang boses ay pagod. Magpalit ka na ng damit bago ka magkasakit. Ngunit nang itapat ni Hector ang kanyang keycard sa sensor ng pinto, isang mahinang tunog ang narinig nila. Kasunod ng isang pulang ilaw na kumislap. Sinubukan niya ulit. Pula pa rin.
Sinubukan ni Ana ang sarili niyang susi. Ganoon pa rin. Nagkatinginan sila. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa puso ni Ana. Ganoon kabilis. Ganoon kawalang awa. Tinanggalan na sila ng karapatan sa kanilang sariling tahanan. Biglang tumunog ang cellphone ni Hector. Ang kuya niya ang tumatawag. Isinagot ito ni Hector at narinig ni Ana ang isang panig lang ng usapan. Kuya, oo, alam ko. Lahat? Pati ang personal savings ko? Utos ni Mama. Okay, naiintindihan ko. Ibinaba ni Hector ang telepono. Ang kanyang mukha ay blangko. Tumingin siya kay Ana. Ang mga mata ay walang buhay. They froze everything, all my bank accounts. Wala na tayong pera, Ana. Wala ng bahay. Wala ng pera. Sa isang iglap, sila ay naging mga pulubi sa sarili nilang siyudad. Naramdaman ni Ana ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng hindi niya alam. Pagod? Galit? Ngunit habang tinititigan niya ang nawawalang pag-asa sa mukha ni Hector, isang kakaibang damdamin ang umusbong sa kanya. Isang pakiramdam ng kalinawan, hinawakan niya ang pisngi ng kanyang asawa. Okay lang, bulong niya. Magiging okay din ang lahat. Ang gabing iyon, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maliit at malinis na motel sa gilid ng highway. Ang ilaw na fluorescent ay kumukurap-kurap at ang amoy ng panlinis ay nanunuot sa hangin. Ang ilaw na fluorescent ay kumukurap-kurap at ang amoy ng panlinis ay nanunuot sa hangin. Malayo sa karangyaan ng Velasco Holdings, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ana na tunay na kanya si Hector. Walang ina, walang pamilya, walang negosyo na nakapagitan sa kanila. Sila lang dalawa. May ilang lumang damit si Hector sa compartment ng kanyang kotse. Isang simpleng t-shirt at jogging pants. Ibinigay niya ito kay Ana na kahit maluwag ay isinuot nito. Kumuha si Ana ng isang manipis at medyo magaspang na tuwalya mula sa banyo ng motel at dahan-dahang pinunasan ang buhok ni Hector. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niya ang isang panginginig sa balikat ng asawa at pagkatapos, isang mahinang tunog, isang hikbi. Sa unang pagkakataon, sa buong panahon na magkakilala sila, nakita ni Ana na umiiyak si Hector Velasco. Hindi ito isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtulo ng mga luhang nagmumula sa pagod, pagsisisi at kahihiyan. Patawarin mo ako, Ana. Bulong nito, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko. Dapat, noon ko pa ito ginawa. Dapat noon pa kita ipinaglaban. Hindi sumagot si Ana. Ipinagpatuloy lang niya ang pagpapatuyo sa buhok nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang minamasahe ang ulo nito. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang panunumbat. Ito ay pag-unawa. Nang matapos, humiga sila sa lumang kama na lumalangit-ngit sa bawat galaw. Magkaharap, magkatinginan sa dilim. Inabot ni Hector ang kamay ni Ana at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Nawala sa akin ang lahat ngayong gabi. Mahinang sabi ni Hector. Ang kanyang hinlalaki ay hinahaplos ang kamay ni Ana. Ang pangalan, ang pera, ang kumpanya, lahat. Tumahimik siya sandali at nang muli siyang magsalita, narinig ni Ana ang isang nangiti sa kanyang boses. Pero ngayon, ikaw lang ang yaman ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ana ang paghilom ng lahat ng sugat sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang payapang pagmamahal. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina. Ang unang araw ng kanilang bagong buhay. Wala silang plano. Wala silang patutunguhan. Ang tanging pag-aari nila ay ang lumang kotse ni Hector at ang kaunting laman ng wallet ni Ana. Habang nililinis nila ang mga kalat sa loob ng kotse para magkasya ang kanilang mga gamit,
isang maliit na bag na may lamang damit ni Hector at ang purse ni Ana. May nakita si Ana sa ilalim ng upuan sa likod. Isang maliit at lumanang kahon ng sapatos. Ang kahon na baon-baon niya mula pa sa dati niyang inuupahang kwarto. Ang kahon na naglalaman ng mga huling alaala ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang rosaryo at isang maliit, makapal na notebook na balot sa kulay itim na leather. Ang diary ng kanyang ama. Maraming beses na niya itong tiningnan noon, ngunit hindi niya kayang basahin dahil sa sakit na naidudulot nito. Ngunit ngayon, parang may naguudyok sa kanya. Binuklat niya ang mga pahina. Ang papel ay naninilaw na at marupok. Pamilyar ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang mga huling entry ay isinulat ilang linggo bago ito bigla ang tanggalin sa trabaho sa Velasco Holdings. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga linya. Hanggang sa isang pangungusap ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig lang si Ana sa maliit at makapal na notebook sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng lumang papel ay nagbalik sa kanya sa mga ala-ala ng kanyang ama. Ang ama niyang laging mabango sa kape at may ngiti sa mga labi. Ang ama niyang buong buhay na nagtrabaho ng tapat para sa Velasco Holdings. Ano yan? Tanong ni Hector. Ang boses ay marahan. Diary ni Papa. Sagot ni Ana. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang itim na leather na pabalat. Hindi ko pa ito nababasa ng buo. Masyadong masakit. Sumandal siya sa upuan ng kotse, huminga ng malalim, at binuklat ang unang pahina. Ang mga unang entry ay puno ng pag-asa. Mga kwento tungkol sa trabaho, mga simpleng tagumpay sa accounting department, at higit sa lahat, ang walang katapusang pagmamalaki nito sa kanyang nag-iisang anak, si Ana. Sa bawat pahina, nararamdaman ni Ana ang pagmamahal ng kanyang ama na parang isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Napangiti siya. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nag-iiba ang tono ng mga sulat. May mali sa mga numero. Basa ni Ana ng malakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. May mga transaksyon na hindi tugma sa ledger. Maliit lang, pero kapag pinagsama-sama, malaking halaga ang nawawala. Napatingin si Hector sa kanya. Ang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Anong ibig sabihin niyan? Nagpatuloy si Ana sa pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay mas naging detalyado. Isinulat ng kanyang ama ang mga code, mga petsa at mga account number. Isinulat nito ang kanyang mga hinala na may isang malaking isda sa loob ng kumpanya na dahan-dahang ninanakawan ito. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang supervisor. Kwento ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig na. Pero sabi raw sa kanya, huwag na siyang makialam na baka mapag-initan lang siya. Hanggang sa dumating siya sa huling-huling pahina na may sulat. Ang petsa ay 2 araw bago siya sibakin sa trabaho. Binasa niya ito ng malakas. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sa wakas, buo na ang ebidensya ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito na ang katapusan ng pagnanakaw sa kumpanyang pinaglingkuran ko ng tapat. Naglakas loob na ako. Bukas, ipapakita ko ang lahat ng ito kay Senyora Imelda Velasco. Mabuting tao si Ma'am Imelda. Alam kong matutulungan niya akong itama ang lahat ng mali. Nabitawan ni Ana ang diary. Nahulog ito sa sahig ng kotse na may mahinang kalabog. Ang pangalan na yon, Senyora Imelda. Napatingin siya kay Hector, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga labi ay walang kulay. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay umiikot ang interior ng kotse. Ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya. Dinampot ni Hector ang diary.
at binasa ang huling entry. Nakita ni Ana ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng isang madilim na realisasyon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagpapatalsik sa isang matapat na empleyado. Ang hindi maipaliwanag na galit ng kanyang ina kay Ana. Hindi, bulong ni Hector na pailing. Hindi maari. Hindi lang siya tinanggal sa trabaho, Hector. Sabi ni Ana, ang boses ay basag at puno ng isang bagong natuklasang sakit. Pinatahimik siya. Ang pagpapatalsik sa kanya ay hindi parusa. Ito ay isang cover-up. At ang babaeng nag-utos nito ay ang sarili niyang biyenan. Ang ina ng lalaking pinakasalan niya. Kinuha ni Hector ang diary mula sa sahig at mabilis na binuklat muli ang mga pahina na parang may hinahanap siyang ibang kasagutan. Bigla siyang napahinto sa isang entry ilang linggo bago ang huli. Nakipagkape ako ngayong hapon kay kumparing Reyes. Nag-aalala rin siya. Basa ni Hector. Tumingin siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng focus. Reyes. Mr. Reyes, ang dating head accountant, ang nag-iisang matalik na kaibigan ni Papa sa kumpanya. Bigla na lang siyang nag-retire 1 taon pagkatapos matanggal ang papa mo. Tumayo ang lahat ng balahibo ni Ana sa katawan. Nagkatinginan sila ni Hector. Ang kanilang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong layunin. Hindi na ito tungkol sa kanilang nawalang yaman o sa kanilang nasirang kinabukasan. Ito ay tungkol sa katarungan. Hinawakan ni Hector ang kamay ni Ana. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng determinasyon. Kailangan nating hanapin si Mr. Reyes. Ang natitirang pera sa wallet ni Ana, kasama ang ilang libong pisong, itinago ni Hector sa glove compartment ng kotse para sa emergency, ang naging puhunan nila sa paghahanap. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang nagbigay sa kanila ng huling kilalang address ni Mr. Reyes. Isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna. Ilang oras ang layo mula sa kabihasnan ng Maynila. Habang nagmamaneho si Hector palayo sa syudad, palayo sa mga nagtataasang gusali na simbolo ng kanilang dating buhay, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Bawat kilometrong lumalayo sila ay parang isang kadena na nalalagot mula sa kanyang mga paa. Ang bigat ng pagiging isang Velasco ay unti-unting nawawala. Sa tabi niya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, si Ana. Ang diary ng ama nito ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Alam ni Hector na iisa lang ang kanilang iniisip, ang katotohanan. Ang bayan ay maliit at tahimik. Ang mga bahay ay simple at ang mga tao ay ang ngumingiti habang sila ay dumadaan. Matapos ang ilang pagtatanong, itinuro sila sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy sa dulo ng isang makipot na kalsada na papaligiran ng mga puno ng saging. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at medyo hukot na ang likod ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla nang makita niya si Hector. Mr. Velasco? Gulat na tanong nito. Anong ginagawa niyo dito? Mr. Reyes. Magalang na bati ni Hector. Pwede po ba kaming makipag-usap? Tungkol po ito sa tatay ni Ana. Tungkol po kay Mr. Sandoval. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng ama ni Ana, biglang nagbago ang anyo ni Mr. Reyes. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot. Mabilis itong umiling. Wala akong alam dyan. Matagal na yon. Pakiusap, umalis na kayo. Sabi nito, akmang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na humakbang si Ana. Hindi ito ang Ana na duwag at laging nakayuko. Ang Ana na kaharap ngayon ni Mr. Reyes ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Sir, pakiusap po, sabi ni Ana. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ipinakita niya ang diary. Para po sa hustisya, para po sa kapayapaan ng tatay ko.
Tinitigan ni Mr. Reyes ang diary. Pagkatapos ay ang mga mata ni Ana. Nakita nito ang refleksyon ng kanyang matalik na kaibigan sa mukha ng dalaga. Bumuntong hininga ito. Isang buntong hiningang puno ng bigat ng maraming taon ng pananahimik. "Pumasok kayo," sabi nito sa wakas. Sa loob ng maliit na sala, sa gitna ng amoy ng lumang kahoy at kape, ikinuwento ni Mr. Reyes ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inaalala ang mga pangyayari. Kinumpirma niya ang lahat ng hinala ng ama ni Ana, ngunit ang idinagdag niya ang nagpayanig sa mundo ni na Hector at Ana. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang ginagawa niya, sabi ni Mr. Reyes, nakatingin sa sahig. Si Senyora Imelda, gumagawa siya ng sarili niyang secret fund, pera na ginagamit niya para patahimikin ang mga taong nakakaalam ng totoong pinanggalingan niya. Napatingin si Hector kay Ana. Ang totoong pinanggalingan, hindi po ba't galing siya sa isang pamilya ng mga hasyendero? Tanong ni Hector. Iyon ang laging kwento sa publiko. Umiling si Mr. Reyes at tumawa ng mapait. Iyon ang kwentong binili niya gamit ang perang ninakaw niya. Ang totoo, lumaki siya sa isang napakahirap na pamilya, ginamit niya ang kanyang talino at iba pang paraan para makapasok sa alta sosyedad at mapaibig ang ama ninyo. Ang pinakamalaki niyang takot ay ang malaman ng lahat ang katotohanan. Ang tatay mo, Ana, hindi niya sinasadyang natuklasan ang lahat. Nang ipakita raw ng ama ni Ana ang ebidensya kay Imelda, nagpanggap itong tutulong. Ngunit kinabukasan, isang kaso ng fraud ang isinampa laban sa ama ni Ana. Gamit ang mga pekeng dokumento na si Imelda mismo ang gumawa. Binigyan ito ng pagpipilian, umalis ng tahimik o makukulong habang buhay. Pinili nitong umalis para protektahan si Ana. Si Mr. Reyes naman ay binayaran ng malaki para magretiro ng maaga at manahimik. "Patawarin mo ako, iha," sabi ni Mr. Reyes. Ang mga mata ay puno ng luha. Nadala ako sa takot. "May pruweba po ba kayo?" Tanong ni Hector. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Tumango si Mr. Reyes. Pumunta ito sa isang lumang aparador at kinuha ang isang makapal na sobre. "Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Itinago ko ang isang kopya ng orihinal na ledger na naglalaman ng lahat ng transaksyon niya. Ang orihinal na ebidensya ng tatay mo. Inabot niya ito kay Hector. Ito na, ang sandata na kailangan nila." Nagpasalamat sila ng lubos at nagpaalam na. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, hawak ang sobre na parang isang sagradong bagay, isang bagong pag-asa ang sumilay sa kanila. Ngunit nang malapit na sila sa sasakyan, napansin ni Hector ang isang pamilyar na itim na sedan na nakaparada sa dulo ng kalsada sa ilalim ng isang puno ng akasya. Medyo malayo, pero kitang-kita niya. Iyon ang kotse ng personal driver ng kanyang ina. Nakatayo lang ito roon, tahimik, nagmamasid. Alam na nito na nandoon sila. Alam na nito na nalaman na nila ang lahat. Hindi na ito isang simpleng paghahanap ng hustisya. Isa na itong karera, laban sa oras. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay balot ng matinding tensyon. Hindi na sila nagtatago. Alam nilang sinusundan sila. Ang bawat pagliko, ang bawat paghinto ay may kasamang tingin sa rearview mirror, kung saan ang anino ng itim na sedan ay laging naroon, hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. "Anong plano natin, Hector?" Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng panganib. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. "Hindi tayo pwedeng pumunta sa pulis," sagot ni Hector. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Masyadong malakas ang koneksyon ni Mama. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Kailangan nating ilabas ang katotohanan
sa paraang hindi niya makokontrol. May isang ideya na nabuo sa isip ni Hector. Isang ideyang mapanganib, desperado. Ngunit yun na lang ang natitira nilang pag-asa. Ang annual stockholders meeting ng Velasco Holdings. Gaganapin ito kinabukasan. Ang pinakamalaking pagtitipon ng lahat ng may interes sa kumpanya, kasama na ang media. Ito ang perpektong entablado. Ginugol nila ang buong gabi sa isang maliit na internet cafe. Pinag-aaralan ang mga dokumento mula kay Mr. Reyes, kinokopya ang mga ito, at naghahanda. Sa tulong ng natitira nilang pera, bumili si Ana ng isang simpleng itim na blazer at slacks. Hindi na siya papasok doon bilang isang janitress. Papasok siya doon bilang si Ana Sandoval, ang anak ng taong kanilang sinira. Kinabukasan, ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakapormal na kasuotan. Sa entablado, nakaupo si Senyora Imelda Velasco sa gitna, ang reyna sa kanyang trono, nagbibigay ng kanyang talumpati tungkol sa 1 taon ng integridad at tagumpay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsasalita nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Ana. Sa kanyang tabi ay si Hector. At sa likod nila, nanginginig ngunit determinado, ay si Mr. Reyes. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakita ni Ana ang pagbabago sa mukha ni Senyora Imelda. Isang mabilis na kislap ng gulat na agad na palitan ng isang nakakamatay na galit. Bago ito muling naging isang kalmadong maskara. Nagpatuloy sa pagsasalita si Imelda na parang walang nakita. Ngunit huli na. Ang atensyon ng lahat ay nakanila Ana na. Dahan-dahan silang naglakad sa gitnang pasilyo patungo sa entablado. Sinubukan silang harangin ng mga security guard, ngunit nagsalita si Hector. Anak pa rin ako ng nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Hayaan niyo kaming dumaan. Nag-alinlangan ang mga gwardya. Ang pag-aalinlangang iyon ay sapat na para makalapit sila. Umakyat si Ana sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang mesang nasa gilid. Ang puso niya ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Paumanhin po, Mrs. Velasco. Mayroon po akong itatama sa sinabi niyo tungkol sa integridad. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Huminto sa pagsasalita si Imelda. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay parang 2 punyal. Sino ka para bastusin ang pagpupulong na ito? Ngumiti si Ana. Isang ngiting walang bahid ng takot. Ako po si Ana Sandoval, anak ni Roberto Sandoval, ang dating accountant na tinanggal ninyo sa trabaho. 15 taon na ang nakakaraan dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manunood. Mga kasinungalingan, sigaw ni Imelda. Kung kasinungalingan, bakit hindi natin tingnan ang mga pruweba? Sabi naman ni Hector. Isinaksak niya ang isang USB drive sa laptop na konektado sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Sa isang iglap, ang screen na dating nagpapakita ng mga positibong numero ng kumpanya ay napalitan ng mga kopya ng ledger na ibinigay ni Mr. Reyes. Ang mga nakatagong transaksyon, ang mga account number, ang mga pangalan, at sa gitna ng lahat, ang pangalan at pirma ni Imelda Velasco. Tumayo si Mr. Reyes sa tabi ni Ana. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. Ako po si Armando Reyes, ang dating head accountant, at saksi ako sa lahat ng ito. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagnanakaw, ang pag-frame up kay Roberto Sandoval, ang pagtatangkang pagbili sa kanyang katahimikan. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Imelda. Sinubukan ni Imelda na magsalita, magprotesta, ngunit wala ng boses na lumalabas. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang maskara ng isang respetadong matriarch ay unti-unting nababasag. Inilalabas ang totoong muka sa ilalim nito, ang muka ng isang desperadong babae na takot sa kanyang nakaraan. Ang mga kamera ng media
ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga miyembro ng board ay nakatitig sa kanya, hindi na may paggalang, kundi may pagkasuklam. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi na tiningnan pa ni Hector ang kanyang ina. Ang tiningnan niya ay si Ana, ang kanyang matapang, maganda, at matatag na asawa. Hinawakan niya ang kamay nito. "Tara na," bulong niya. "Tapos na tayo dito." Sabay silang bumaba ng entablado, naglalakad palayo sa nasusunog na imperyo. Habang naglalakad sila papalabas, hindi na nila narinig ang ingay. Ang tanging naririnig nila ay ang katahimikan ng kanilang tagumpay at ang simula ng kanilang kalayaan.